Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, ang biyaya ng Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos, Ama, at pagkipag-isa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, dito na ngayon sa pagdiriwang natin, sa kapistahan ni San Jose, manggagawa, sa katahimikan ng ating mga puso't isipan, unang-una, isama natin sa ating mga panalangin, ang ating lahat ng mga kapatid, na manggagawa sa araw-araw, binubuhos nila ang kanilang lakas para may taguyod nila ang kanilang mga pamilya. At ganoon din po ang lahat mga nag-aalay sa misang ito. Mga kapatid, amintin mga kasalanan pang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay may gawa sa tanang umiiral at ang nagtakda sa batas sa paggawa para sa sangkatauhan. Ipagkaloob mo, pakundangan sa pagkauliran at pagdalangin ni San Jose na maganap namin ang magawaing iyong inaatas at makamtan namin ang gantimpala na iyong ipinangako sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Sinabi ng Diyos, "Ngayon, lalangin natin ang tao. Ating gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon, at lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit." Nilalanga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae, at sila'y pinagpala. Wika niya, "Magpakarami kayo at punuin ng inyong mga supling ang buong daigdig at pamahalaan ito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon, at sa lahat ng maiilap na hayop, maging malalaki o maliliit. Bibigyan ko rin kayo ng lahat ng uri ng butil at mga bungang kahoy na inyong makakain. Ang lahat ng halamang luntian ay ibibigay ko naman sa maiilap na hayop, malaki man o maliit, at sa lahat ng mga ibon." At ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Ito ang ika-6 na araw. Gayon nilikha ng Diyos ang lupa, ang langit at lahat ng bagay na naroroon. Sa loob ng 6 na araw, tinapos niyang likhain ang lahat ng ito, at siya'y nagpahinga sa 7 araw. Pinagpala niya ang 7 araw at itinangi, sapagkat sa araw na ito siya nagpahinga matapos likhain ang lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalalang, hindi mo pa nililikha itong buong daigdigan. Ikaw noon ay Diyos na, pagkat ika'y walang hanggan. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Iyaong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok, sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay parabang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang, isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Yamang itong buhay nami, maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan pa ba, poon, titiisin iyaring lagay nitong iyong mga lingkod sa gitna ng kahirapan? Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Kung umagay ipadama, yaong wagas mong pag-ibig, at sa buong buhay nami may galak ang aming awit. Ipakita sa lingkod mo ang dakila mong gawain, at sa sunod naming lahi ipadama ay gayon din. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinaguga. Nagtaka ang napakaraming nakarinig sa kanya. Sabi nila, saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpentero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina? At si Santiago, Jose, Simon, at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kilalanin siya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y inigalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambayanan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumagawa roon ng maraming kababalaghan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. At sa ating mga manggagawa na araw-araw nag-aalay ng kanilang buhay, nagsisikap, nagpapawis para maitaguyod ang kanilang pamilya, ginagawa nila ito. Kahit pamang walang-wala na, pagod na, pag minsan hindi pa na-recognize, hindi pa pinarangalan, may iba pa sa kanila na talagang biktima ng mga sinasabi nating pay, kulang sa sahod, nandoon yung injustices na nadama nila. At sa inyo, kung sinasabi man natin na ang ating mga OFW ay silang hero natin, kayo din po, mga manggagawa natin, sa inyong pamilya, sa ating bayan, hindi man kayo na-recognize, ngunit kayo din po ay mga hero, kayo din po ay mga bayani, at sa inyo, Happy Labor's Day po sa inyo. At makikita natin, napakaganda po ang ating unang pagbasa. Ito kay ayon sa aklat ni Genesis, na nilikha ng Diyos ang tao, talagang nilikha, pag sabihin natin nilikha, at ayon ito sa kanyang kawangis at larawan, at pagkatapos nito, sinasabi niya, that is good, napakabuti. Ito yung pinakadignidad ng bawat isa. Hindi po ito mawawala sa bawat isa. Anumang anyo mo sa buhay, mahirap ka man, mayaman ka man, babae, lalaki, o ano pang estado mo sa buhay, ang dignidad ng bawat isa ay pantay lamang. Kahit tayo man may kasalanan, tayo may tumatalikod sa Diyos, hindi po nawawala ang dignidad ng bawat isa. Dahil ito ay hinasik ng Diyos sa atin, dahil tayo ay kawangis at larawan ng Diyos. Pag tayo ay larawan ng Diyos, at yan ang pinakadignidad natin, ini-equip din po tayo ng sinasabing potentia obedientialis. Bawat isa sa atin, yes, tayo ay mga anak ng Diyos, tayo ay nilikha niya, kawangis at larawan tayo, pinupuno din tayo, sinasangkapan din tayo ng kakayahan para gagawa ng mga bagay para sa ating mga mahal sa buhay, para sa ating lipunan, at para sa ating simbahan. At napaka-touching lamang dahil again, makikita natin ngayon sa ating ebanghelyo na para bagang nandoon yung pagmamaliit, no? Nandoon yung pagmamaliit.
na para bagang itong mga kababayan ni Jesus, para bagang nilook down nila na Jesus, anak ka lang ng karpentero, at dahil anak ka lang karpentero, wala kang karapatan na magsasalita ng ganito. Wala kang karapatan na matuto ng mga ganitong bagay. Dahil kilala namin yung mga kapatid mong babae, lalaki. No? Kilala ka namin. Hindi nila kinikilala, hindi nila ginagalang, hindi nila naunawaan anong ibig sabihin ng nilikha ka ng Diyos ayon sa kanyang kawangis at larawan at sinasangkapan ka ng potensya obedientialis. Ngunit makikita naman talaga natin sa Ebanghelyo natin na ito ay projection lamang ng mga taong ito. Psychologically, lumalabas sa kanilang mga sarili na dahil wala kami dyan, kung titingnan natin yung kanilang suriin natin, yung mga sarili ng mga kapatid, yung mga kababayan ni Jesus, parang sinasabi nila, wala kaming ganyan, Jesus. Kami ay lumalaki, naging ganito kami ngayon, ay mahirap lang kami at wala kaming narating. Dahil wala silang narating ngayon, pinoproject nila, hindi ka pwedeng gano'n, Jesus. Nandoon yung ating crab mentality. Yung crab mentality natin, na sana umangat yung isang tao, ang ginagawa natin, hinihila natin pababa. Instead ni-appreciate natin, wow, ang sarap-sarap. Wow, ang galing-galing. Napakamapalad mo. Dahil, yun nga, pinagkalooban ka ng mga biyaya ng Diyos. At yung mga biyayang pinagkaloob sa iyo ng Diyos, ginagamit mo ito. Instead na yun ang mentality natin, yung ang affirmation natin sa ating mga kapatid, ang ginagawa natin, nilook down natin. That's why, ang dami nating manggagawa ngayon, naramdaman nila yung discrimination. Liburer ka lang, dahil liburer ka lang, hanggang dyan ka na lang. No, pag minsan, dahil yun ang naramdaman ng ating mga kapatid, na para bagang nawalan sila ng guts, nawalan sila ng confidence sa sarili nila, na instead aangat pa, magkakaroon ng inspiration sa buhay, ay dahil doon sa bullying, doon sa discrimination, nawalan sila ng lakas. At ang dami nating mga kapatid na mga manggagawa na ito ang naranasan nila. At again, ang dami din po sa kanila ng biktima ng mga injustices na hindi nabigyan ng sapat na pag-unawa, hindi sapat na atensyon. Mga kapatid, nais kong bibigyan ng pagpapahalaga ngayon yung ating pagdiriwang sa kapistahan ni San Jose, ang manggagawa. Kalamitan man talaga din na makikita natin sa mga imahen ni San Jose ay may dala-dala siyang tungkod, malibang sa tungkod ay may bulaklak. At ang bulaklak na yan ay lily. Lily, kapangalan ko yan, lily. Ngunit napakaganda dahil narelate ko yan sa buhay ko rin. Nasabi ng mga quotation ng mga Chinese na in the midst of the dirty and muddy water, there blossom the lilies. Na sa kadumihan, sa maputik na lugar, there blossom the lilies. Na pag nagbo-blossom na siya, hindi mo na nakikita yung kadumihan. Ina-appreciate mo na yung kagandahan ng lily. Siguro, ito din panawagan sa atin na bawat isa ay nagbo-blossom yung imahe ng Diyos. Nawa sa bawat isa, yung tingin natin sa bawat isa, hindi natin titingnan yung pagkakamali. Hindi natin titingnan yung wala sila. Titingnan natin din po yung anong mayroon na magagawa itong taong ito. Anong mayroong kakayahan itong taong ito. Maniwala tayo sa bawat isa may kakayahan. At kung ang isang tao naniniwala na siya ay may kakayahan, it's like blossom like a lily. Sa kabila ng mga hamon sa buhay, mga hadlang sa buhay, mga problema sa buhay, pag naniwala ka na may kakayahan at ina-affirm mo sa sarili mo na may kakayahan ka, there blossom the lilies. Ni San Jose, napakaganda. Yung kanyang pananampalataya, napakahirap man ang kanyang role, ang kanyang tungkulin,
Natanggapin niya na maging siyang ama, na hindi naman niya totoong anak yon si Jesus. At kung ang hirap na dadaanan niya para gabayan, protektahan, itaguyod itong batang si Jesus, napakahirap yon. Ngunit naniniwala sa pananampalataya ni San Jose, again, he is like blossoming like a lily. Sa kabila ng ito, pananampalatayaan niya na hindi siya pababayaan ng Diyos. Bakit? Napaniniwala siya dito? Dahil sa karanasan niya, sa kabanalan ni San Jose, naniniwala siya na ang Diyos ay gagabay sa kanya. Anumang hadlang sa buhay, anumang madilim na kanyang dadaanan, at makikita natin sa journey ni San Jose, yung kapanganakan na bago pinanganak, ang batang si Jesus sa napupunan ng kanyang inang si Maria, kung paano ginagabayan, pinoprotektahan ni Jose hanggang ito ay lumalaki. Napakaganda po ang imahen ng ating mahal na San Jose. At alam nyo, naalala ko rin yung aking tatay na hindi ko makakalimutan na nung bata pa ako, tinuturuan ako, siguro nandyan ako sa 10-year-old yung time na yon, tinuturuan niya akong mag-bike nung panahong iyon. Ang bisikleta ay mataas pa nung in the 80s, in the 70s, mataas pa yung bisikleta. At palagi kaming nandun siya sa likod ko, nakasakay, at palagi kaming natutumba. At ang hindi ko makakalimutan na sinasabi niya, Lily, pag ikaw ay magbisikleta, nandyan na yung mga kamay mo nakahawak na sa manubila, yung mga paa mo nandyan na, nakaapak na dyan sa pedal, nakaupo ka na, huwag mo nang titingnan yon. Titingin ka doon sa malayo. Dahil kung hindi ka titingin doon sa malayo, may mangyayari sa'yo, matutumba ka o makagasagasa ka pa. At yun ang pumapatak sa aking isipan na hindi ko makakalimutan. Yung tinuturo ng aking tatay, at habang ako ay nagjo-journey dito sa mundong ito, pag may maginagawa ko, yes, ginagawa ko ito, ngunit mataas. Tinitingnan ko rin kung anong pwedeng mangyayari dito. Tinitingnan ko anong magdulot dito. Hindi ko lang tinitingnan ngayon. Tinitingnan ko rin anong magdulot dito. Di ba ang ating Jesucristo baga, alam niya na sa pag-aalay ng kanyang buhay hanggang sa taas ng krus, mamatay dyan sa taas ng krus, nandoon yung kanyang pananampalataya, pagtiwala, pagkapit sa Diyos na mayroong muling pagkabuhay, dahil siya pababayaan ng Diyos. At ang tangi kong makikita sa buhay ng ating mahal na San Jose, kung paano niya tinuturuan itong si Jesus, at kung paano lumalaki si Jesus at natututo doon kay San Jose. At siguro isang bagay na makikita ko sa isang isang karpentero na kanilang napagandang ugali, na para sa mga karpentero ay yung mga tira-tira na doon sa mga kanilang ginagawa ay walang basura sa kanila. Ni-recycle nila ito. Hindi kaya si Jesus din po ay natututo doon kay San Jose bilang isang karpentero na ang lahat ng bagay ay walang isang tabi, walang itatapon, i-recycle ito. Diba? Sa ating buhay, kahit pa tayo ay makasalanan, pag minsan naging basura tayo dahil sa ating pagiging makasalanan, ngunit basura man tayo, pinahalagahan tayo ng ating Jesucristo. Diyan ko nakikita na ito ay natutunan din po ni Jesus doon sa kanyang amang si San Jose. Makikita natin yung the feeding of 5,000. Ang daming tira-tira. Ngunit walang basura sa Diyos, iniipon niya ito. At yung mga alagad, nakakolekta sila, lumalabis pa. Napakaganda, no? Kahit din sa taas ng cross, nakabayubay ang ating Jesucristo doon sa isang salarin na tinuturing na makasalanan. Ngunit, again, tinuturing na makasalanan, tinuturing na basura, ngunit sa Diyos ay walang basura. Mahalaga tayo dahil yung dignidad ng bawat isa, hinahasik ng Diyos sa atin, that is good. Nandiyan sa kabutihan, nandiyan kalubluuban ng bawat isa, ang kabutihan ng Diyos. Kawangis at larawan tayo ng Diyos. Pinahalagahan tayo ng Diyos. Nawa din po sa atin sa pagdiriwang natin ngayon sa Labor's Day, tayo din po nawa ay marunong magpapahalaga, marunong mag-appreciate
marunong tumanaw ng utang na loob doon sa mga kapatid natin na araw-araw nagpupunyagi, araw-araw nagpapawis, nagbibilad sa init para lamang matataguyod ang kanilang pamilya at makikita natin ang bunga ng kanilang mga pinagpaguran din po doon sa mga construction o anumang mga ginagawa nila. Nawa, mga kapatid, ito ay magbigay sa atin ng daan, itong pagdiriwang natin ngayon sa kapistahan ni San Jose at mamula tayo sa dignidad ng bawat isa at kung paano natin pahalagahan ng bawat isa ilikha ng Diyos, kawanis at larawan tayo ng Diyos. Pagpalain nawa tayo ng Diyos. Amen. Manalangin tayo kay San Jose para sa lahat ng ating mga pangailangan. Ang ating tutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway magpatuloy sa pagpapahayag ng mga kahalagahan ng katarungan bilang susi sa ating kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng pamahalaan at mga ekonomista naway magsikap para sa makatarungang pamamahagi ng mga yaman at magtaguyod ng dangal ng lahat ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga negosyante naway gamitin ang kanilang mga pangkabuhayang interes para sa paglilingkod sa lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga dukha at mga walang hanap buhay naway makatagpo ng marangal na paraan ng ikabubuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumaong naghirap sa paggawa noong sila ay nabubuhay pa rito sa lupa, naway makatanggap ng kanilang gantimpala sa kabilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming manunubos, sa pagsasama ng aming mga panalangin at sa pamagitan ni San Jose, tulungan mo kaming makita sa aming mga pagkilos ang dangal at paggawa. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristong na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid ng sakripisyo ay may kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating pakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang pinagmulan ng tanang kagandahang loob. Tunghayan mo ang aming mga alay
na inahain. Ngayon, si San Jose ay gigunita namin para mo ng awang pagbigyan ang aming hiniling, kaya nawa itaguyod at tulungan ng mga handog na aming inaalay, kay kaisa ng Espiritu Santo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw aming pasalamatan. Ngayon, niloob mong si San Jose, maasahan sa pananagutan upang may amang lumingap sa angkang kinabibilangan ng iyong anak. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, isinilang ni Maria ang anak mong minamahal. At para sa kanila, si San Jose naghahanap buhay. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna. Maririto sa ngalan ng Panginoon, Hosanna sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang makaloob na ito, upang para sa aming kapapanoto ay maging katawan at tugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Noong gabing pinagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, at ibinigay sa kanyang malagad na ang wika. Tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog ng dahil sa inyo. Ganyan naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kayong pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad na ang wika. Tanggapin niyo lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago to lang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapapatawad ng makasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, Ama, ginawa namin ngayon pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagdudulot ng buhay at ang kalis kaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harapan mo upang maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pag-iisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo ang iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Elias na aming obispo at tanang kaparian. Alalahanin mo rin si Papa Francesco na tinawag mo sa daigdig na ito nang siya ay binyagan, naging kaisa siya ni Kristo sa pagkamatay.
Ngayon siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo ng kapatid naming nahimlay na may pag-asa silang muling mabubuhay at lahat mga yumao. Maawa ka sa aming lahat. Gawin mo kaming marapat na pumasok sa buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Berhing Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose ang bali ng esposo, kaysa ng apostol at lahat mga banal na namumuhay ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat na parangal at papuri ay sa'yo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin nagagaling na utos sa turo ng matabalang ara-ala, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami dyan sa lahat ng masama, pagalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at layo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa lahat po. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang tinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong pinagsalo sa banal na pakikinabang, ay tumanggap nawang lubusan ng bunga na walang maliw na kapayapaan sa pagtataglay namin ng katibayan ng iyong pag-ibig sa aming kalooban, ayon sa halimbawa ni San Jose, at sa pamagitan ni Kristo kasama ni Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Patalastas po para sa ating mga kapanalig, ang Veritas Eucharistic Advocate at ang Kapanalig Community ay magkaroon ng Jubilee Pilgrimage sa Bataan. Amin kayong iniyahan na sumali sa ating pilgrimage na gaganapin sa May 22, 2025.
at June 28, 2025. Kung kayo ay isang Veritas Eucharistic Advocate at kapanalig member, ito ay nagkakahalaga ng 3,000 at kung hindi naman ay 3,200. Para po sa inyong mga katanungan at pagpapalista, tumawag lamang po sa Religious Department ang numero 89257-931 and local 129-131-137 o mag-text sa numerong 0917-631-4789 at hanapin lamang si Miss Rene Jose at si Miss Ali Naji. Maraming salamat po. Uli sa ating mga panalig na naglingkod sa Healing Mass na ito, maraming salamat po sa kanila. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagkapalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama at ang Anak ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Singawin kayo sa Panginoon. Hallelujah. Magsingawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ipahayan, ipahayan ang dulot niyang kalikasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,